Welcome back mga kantres, nagbabalik po Kalimay Online. Ating pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol dito sa mga 5 cents Melchora Aquino, yung kulay, gold at hugis bulaklak. Yan, alam ko po siyempre sasabihin nyo marami po akong ganyan dito. Pero bago po ninyo gawin yon, makinig po muna kayo sa akin dahil tuturuan ko kayo kung paano ninyo malalaman ang inyong hawak na 5 cents ay rare, kasi meron pong tinatawag na mga variation ang mga bariyang ito. Hindi porke ganito ay yun na yun, hindi po nag-iisa. Sa taon lang ay meron ng iba-iba eh. Di ba, mamaya ipakikita ko sa inyo yan para maintindihan po ninyo ng lubusan, kasi baka marami kayong mga 5 centimos na naitabi dyan at baka meron nga kayo no, yung taon na yon at anong klaseng variant nga ba ang ating hahanapin dito. Napaka-importante kasi niyan mga ka-hunters, para alam po ninyo, para hindi na kayo maiisahan sa susunod. No? Meron din kasi akong hawak dito na 5 centimos. Mamaya tutukuyin natin kung ano yan, pero rare na po yan. Yan, kasi baka meron din kayo. Okay, so paano ba malalaman na rare ang inyong hawak? No? Kunin nyo yung cellphone ninyo, dapat meron kayong internet. Importante yun kasi isi-search ninyo eh. No, kahit ano pa mga coins ang hawak ninyo para malaman ninyo. No? Ayan, itong ating hawak ay sinearch ko sa Google. Ilagay ko 1980, 5 centimos, Tandan Sora. Tapos nilagyan ko ng numista sa dulo. Mali pa yung type ko, no? 6 centimos, 5 centimos. Lalagyan nyo lagi ng numista sa dulo. No? Sa mga baguhan na makinig po kayo, ginawa ko ito para sa inyo, para matututo po kayo. I-click natin yan, 5 centimos, numista. Lumabas, ayan, nakita ninyo, numista 5 centimos. Ayan po ang website kung saan tayo kumukuha ng mga guide, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan. At kahit mandatihan ka, pwede mong gawing guide ito para makilala mo kung anong klaseng barya ang hawak mo. Ayan ang kanyang pictures, 1979 to 1982 ang kanyang mga taon. At yung composition nito ay brass. Ibig sabihin, non-magnetic kasi brass eh. 'Di ba? Andiyan yung kanyang reverse, yung obverse, kung gusto niyo kilalanin ng gusto, basahin niyo lang 'yan, no? Yung kanyang edge ay plain edge pero bulaklak ang kanyang shape. Pabulaklak ang shape nitong 5 centimos na ito. At may mga comments diyan. Sabi ko nga, basahin niyo para matuto kayo. At kung ano pa ang ibang bariyang gusto niyo i-search, no, gawin nyo lang yung sinabi ko. Ngayon, lumabas na yung mga taon dito. Nagsimula sa 1979, BSP. Bakit may BSP? Ibig sabihin nun, ginawa dito sa Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, may common year, may 1979 FM. Ibig sabihin po ng FM ay Franklin Mint. Ayan, no, mabababa ang mintage ng mga Franklin Mint eh. Mga ka-hunters, no? Diyan po ninyo malalaman. No, sa percentage, katulad itong 1980 FM, 0.6% lamang at ang mintage ay 3,000 pieces. So, ibig sabihin, rare na po yan. At yung 1980 FM, 0.8% special uncirculated. At meron din sa mga 1981, may BSP, may FM, at merong 1981 FM, special uncirculated, no? Sa 1981 pa lang, 3 klaseng variation na ang meron. Kaya huwag niyo sasabihin agad na kung meron kayong hawak, ay meron ako niyan. Hindi niyo pa kasi naiintindihan. Ngayon, kaya ako ginawa to para maintindihan po ninyo. 1982 FM, proof nag-iisa lang sa 1982. Yan. So, ganyan po ang pagtingin para makilala niyo na inyong hawak ay rare nga o common lang. So, magiging guide niyo to kung meron kayo. Isa-isahin na ninyo, mga hunters. Gawin niyo yung ating ginawa. Ayan, ito kasing ating hawak ng mga common. Ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga BSP at Franklin. Ito kasing ating hawak na isa ay sandali lang. Ayusin ko lang, no? Ayan. So, ayan. Tuturo natin, itong ating hawak ay common. 1980 BSP. Saan ba makikita yung BSP? Dito po sa baba. No? Ayan, yung kanyang reverse. So, 1980. Makikita yung BSP doon sa pababa ng words na 5 cents. Maliit lang, no? BSP. Ngayon naman, paano makikita yung
Franklin Mint. Kasi pag di nyo naiintindihan, sasabihin nyo talaga pare-pareho lang naman. Hindi ho pare-pareho yan. Aralin nyo, pag-aralan ninyo para kayo ay matuto at ma-discover nyo sa inyong sarili kung paano kumilatis ng mga variation sa mga barya. Hindi lang rito sa 5 centimos, kahit anong barya yan, may mga variation po yan. Kahit sa mga BSP, mga 1 peso natin ngayon, mga 10 peso natin ngayon. Ngayon naman, paano ko nasabing rare ang isang itong ating hawak? Saan yung taon? 1981. Ayan, naalala nyo kanina, pinakita natin, 1981 ay 3 variation na. Yan. Ito po ay isang 1981 FM, special uncirculated. Balikan natin sa numista ang record. Ayan siya. 1981 BSP, 1981 proof at 1981. Ayan yung proof nasa gitna at yung 1981 special uncirculated 0.6%, napakababa na percentage. Ibig sabihin rare na. Ayan yung ating hawak, special uncirculated. No? Paano ko nasabi? Yung barya mismo ang magsasabi. Ipakikita natin yan. Hindi ito proof. Hindi ito proof. No? Kasi iba ang appearance ng proof. Ang portrait ng proof ay parang pros. Ito hindi eh. Pantay-pantay ang kanyang kulay. No? Ayan. Ito makikita. No? Yan. Yung tinuturo ko na yan. FM po yan. Yan po yung initial. FM. Maliit lang yan. Makikita sa reverse. Zoom natin. Ayan. No? Yan. Franklin Mint po. Ito. 1981. Ito po yung special uncirculated. Ibig sabihin, rare na po itong aking hawak na ito. Nag-iisa lang ito eh. O baka meron din kayo ganyan. Tignan ninyo na. Tinuro ko na sa inyo kung paano nyo maiispatan kung rare ang hawak ninyo mga Melchora Aquino. 5 cents. Ayan po ang ating sharing ngayon. Maraming salamat. Mag-iwan kayo ng comment Ayan. At pakishare ng ating mga video. At syempre mga ka-hunters, huwag kalilimutang mag-join sa ating membership sa ating YouTube channel at mag-subscribe. No? Click nyo yung join button na yan. At sa ating Facebook page, mag-follow and subscribe din po kayo. Ayan, maraming salamat. Huwag kalilimutang i-share ang ating video. God bless you all.